Mga kapatid, meron lang nais makapakinig ay gusto ko mag-share ng konting thoughts about Regal, Attorney Regal Oliva ba yan? Regal. I used to follow her sa Facebook. Another day, another POV. Uh, Actually, magaling siya eh. Si Attorney Regal. Very sophisticated, very eloquent, very well spoken. Tatagos sa mga anong tawag dito, kakampiks, tatagos talaga yung ano niya, yung approach niya because unang-una member ng LGBTQ. Pangalawa, abogada. Pangatlo, eloquent. So, lahat majority naman sinasabi niya na humahanga ako. Maliban na lang nung medyo Duterte was not portrayed fairly well. Kunwari, yung parang may sinabi yata siya. I cannot remember exactly na lang. Pero in the effect na parang madugong-madugo ang blood war ni Duterte na yun ang ginagamit na panira kay Duterte without them even considering na mas maraming mga extrajudicial killings o yung state-sponsored killings na matatawag sa ibang mga administrasyon. At marami, hindi man siya state-sponsored, marami mga tiwali. For example, ninja cops during Pinoy's time. Ito yung mga kriminal na polis talaga na nang-hold up, magawa ng mga illegal, sindikato talaga sila, o dili naman kaya talagang engaged sa droga. Pinakikinabangan nila yung mga drug lord. Ngayon, ang hindi ko lang matanggap do sa sa statement niya is parang ang dating sa akin baka naman kulang ang aking intellect para unawain yung sinabi niya, pero ang dating sa akin parang sinasabi niya na PRRD, paano ka makakahiling na paboran ka ng ICC o yung mga hinihiling, yung mga plea ay paboran kung ikaw ay sinabi mong hindi ka under ng ICC, fuck you ICC, o parang ganun. Ganyan yung pagkaintindi ko. Parang ano siya, parang sinasabi niya, dapat kasi you bowed down to the ICC. Bakit tayo yuyuko doon? Parang ganun. Hindi nga kinikilala ni PRRD yung jurisdiction. Hindi rin namin kinikilala. Ako personally, hindi ko kinikilala. Bakit ka mo? Alam naman natin yung ICC na yan, International Communist Court. Yung mga may kulay lang na tao, for example, Africans talagang target niya. It's a Western tool para parusahan yung mga other countries, particularly colored countries, hindi sumusunod sa gusto ng West. The West, sinasabi nila, particularly America, they they favor democracy. But in essence, karamihan sa kanila ay parang communist, semi-communist, capitalist/communist. Kasi yung mga saligang batas, hindi pabor sa mahihirap at ang pabor sa kapitalista. Sa communism, alam nyo ba ng mga oligarko naghahari doon sa mga communist countries? Oligarkong kaalyado ng ating mga leftists dito. Yan ang katotohanan dyan, whether you like it or not. That's the truth. But anyway, mabalik ako kay PRRD. Sana, sa pagkakaalam ko kasi, illegal ang pagpapadala kay PRRD sa ICC. Sasabihin nila, yung prosecutor, nag-iimbestiga na siya mula pa nung panahong hindi pa nakakaalis sa jurisdiction. Ayoko na discussion technicalities, hindi ako abogado. Hindi pa naman tayo nakakaalis nung nagsimulang mag-imbestiga yung ICC prosecutor. Alam naman na natin sa sarili natin na number one, ang mga nagfa-facilitate, ang mga contact person talaga ng ICC dito, mga members ng CPP, NPA, NDF, o mga kumakanlong sa kanila, o yung mga political fronts nila. Yun ang mga point person ng mga ICC dito sa Pilipinas. Ikalawa, merong korte. Gumagana ang korte ng Pilipinas. Bakit kailangan magtago yung mga political enemies ni PRRD sa
crimes against humanity rather than kasuhan si PRRD rito ng mga inaakusan nila. For example, murder. Inaakusahan siya ng murder. Inaakusahan siya ng tanga na may tangang congressman ng La Union ba yun? Yung number 1 fangirl ni Tambaluslos. Inaakusahan siya na drug lord siya. Inaakusahan silang smuggler. Ang daming inaakusa sa kanila ng mga kalaban nila sa politika. Hindi na sila nakaupo sa politika ngayon. Dapat ina-ICC nila si Duterte nung nakaupo si Duterte. Kasi hindi nila kaya. Hindi nila kaya. Hindi makapag-imbestiga yung prosecutor na maayos. So, di ba? Ba't hindi yung kasuhan ng patas dito sa Pilipinas? Kasi alam niya talagang yung ICC na yan. Parang pinapakita niyo talaga na hindi gumagana yung korte sa Pilipinas. Yung justice system hindi gumagana. It is tantamount to losing your sovereignty. Parang yung saligang batas kasi natin, sinabi na may karapatan magdesisyon sa mga kasong ganito-ganito. Ay, yung mga korte sa Pilipinas. O tapos, biglang foreign law yung i-implement mo, di ba? Meron kasi sa mga nag-aaral ng batas, merong conflict of laws. Pero laging nangingibabaw doon yung saligang batas. Local laws ang tawag doon. Bakit mas susundin natin kung ano man yung sinasabi kunwari ng ICC kaysa sa sarili nating saligang batas? Mali di ba? Mali tapos advocate kunwari kayo ng human rights. Ba't di nyo ginagalang yung human rights ni Duterte bilang isang 80-year-old na tao? Dati pang presidente. Nakita nyo naman yung influx ng dami ng taong sumuporta kay PRRD na sumisigaw, bring him home, dahil alam na walang katarungan yun Pero wala tayong magawa. Talagang enjoy yung ICC kasi mismong gobyerno nating corrupt, mismong gobyerno nating hindi sumusunod sa batas, mismong gobyerno natin na pakiramdam nila ay higit sila sa batas. Sila yung nagpadala dun. Di ba? Pwede ba yun? At tama ba yun? Kung pwede mong gawin kay PRRD yun, pwede mong gawin sa ordinaryong tao Patapon mo dun sa taniman mo na kung ano-anong crimes against humanity kuno na yan. Hindi mo nagagawin sa maliit na tao yun, syempre, kasi syempre walang merit talaga. Dito na lang nila peperwisyohin yun. Kayang-kaya nila dito yun, di ba? So, madaling salita, si Ma'am Regal ay yung thought process niya when it comes to Duterte, in my observation, is para na siyang kakamping lawyers. Ganun na yung thought process. Basta mapalabas mo kung ano yung judicial truth. It doesn't matter if it's just or not. Basta yun ang judicial truth sa pananaw namin. Doon kami nakikinabang. Yun ang, politically, yun na lang. Ganun na ang mindset niya. And nakakalungkot lang. Kasi kung sa tingin niya ay mass murderer si PRRD, bakit siya bakit siya nagpa-endorse doon? May picture ako nakikita, hawak-hawak ni PRRD yung kamay niya, tinataas na ganyan. For what? Another day, another POV.